Lahat po ng kapwa ko, El Shaddai. Ipapatutuo ko sa inyo ang ginawa sa akin ng kabaitan ng Panginoon. Ako po isang seaman. Noong nakarang barko po, bago kami sumampa sa barko, kukuha ng bagong barko sa Japan, ay sumakay po kami ng minibus. At sa papunta po sa pier na aming pupuntahan, dumaan po kami ng mga tunnel. At sa kasamang palad ay may nakalusot na nakasalubong kaming isang kotse na talagang gusto kaming banggain. At yung aming driver ay gustong umiwas, ngunit sinusundan kami ng taxi na yun, kotse na yun. Sa halip ay mas lalo pa siyang bumilis hanggang binangga kami. Nawala ng kontrol yung aming sinasakyan at binangga na lang niya sa pader. At sa kasawiyang palad namatay yung sakay ng kotse. At kaming lahat ay nasa ligtas at ako po ay galos lamang. Nagpapasalamat po ako sa kanya na ganun ang nangyari sa amin. At sa patutuo ko po, ako po sa barkong pinanggalingan ko rin po, pinopromote po ako ng aking kapitan bilang buson. Pero nagsabi ako sa kanya na tatanggapin ko. Pero nung pauwi na ako, nalaman ko na darating pala si Pope at saka maraming gawain dito sa El Shaddai. Kinausap ko siya na tinanggihan ko yung kanyang promotion na inalok sa akin. Sabi niya, mahirapan ka ng mapromote uli sa sunod mo ng barko. Pero sabi ko si Yahweh El Shaddai ang bahala sa akin. Pagsakay ko po ng barko, yung papalitan ko pong buson ay mayroon ng kapalit. Kaya sabi ko, pinipray ko sa Panginoon na sana ako nalang piliin. Nung mga isang linggo na lang bago umuwi yung buson na yun, sinabayan ako ng kapitan, ikaw na ang ipromote namin. At ganun po, sa aking misis rin po na 3 linggo na dinudugo nung nakarang March, sinuri po sa hospital. Sabi ng doktor sa amin, pangit yung kanyang resulta at binayopsi po yun. At natakot pong aking misis, baka ito'y cancer. Pinirayin namin sa kay Yahweh El Shaddai na sabi ko, tutulungan tayo niya. Salamat sa Diyos at naging negative naman sa cancer. At ako po katapos lang nag-medical, sinabihan ako na may yung liver, sa kidney ko may nakita. Kaya pinayuli ko kay Yahweh El Shaddai na maging clear po. At pagpunta ko po sa medical ay sinabihan ako na clear na po ako. Salamat po Yahweh El Shaddai sa kabutihan niyo po. Amen. Praise the Lord. Brother Peter, laging may magandang nakalaan ng Panginoon sa bawat naglilingkod sa Kanya. Amen. At talagang hindi tayo pababayaan ng Panginoon kapag tayo ay tumawag at nanalig at nanampalatayan sa Kanya. Amen. Ay tutugunin ni Lord ang ating mga kahilingan. Amen. Praise the Lord. At ang susunod, galing po muli ng Las Piñas City. Sister Heidi Evangelista, purihin po natin ang Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoong Jesus, Yahweh El Shaddai, kay Brother Mike Sibilarde at sa aking kasisters. Ang ipatutuo ko po ang kabutihan ng Panginoon na ako po'y answered prayer po. Na palagi ko lang po ang sinasabi ni Brother Mike na huwag tayong manghinawa, palaging manalangin. Kaya po ipinagkaloob niya na po sa akin ang matagal ko tang minimithi sa buhay. Kaya naibigay na po ang aking ticket. Paalis na po ako sa Thursday. Kaya po palagi ko sa panalangin na ang sabi ni Brother Mike, palagi po ang kinin na ang sabi ng kung hihiling ka ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Kaya po, inaangkin ko na palagi, ginawa na ng Panginoon, kaya inangkin ko, ipinagkaloob niya na. Kaya po, maraming salamat, Panginoon, na ang sabi ko bago ako umalis, ipagsigawan ko ang kabutihan ng Panginoon na siya ang Diyos na wala ng iba. Salamat po, Panginoon. Amen. Ayan, praise God. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Brother Peter, susunod, galing po ng Taguig City. Sister Regina Regine Siconiege. Ayan.
Good afternoon po, brothers and sisters. Ganun din po sa ating punong likod at sa family niya. Share ko lang po kung paano po kumilos si Yahweh El Shaddai sa buhay ko at sa boyfriend ko. Una po, yung boyfriend ko po, isa po siyang atheist. May pagka-atheist. Hindi po siya naniniwala sa presence ni Lord. Kasi po maaga namatay ang papa niya. So parang feeling niya, kung buhay si Lord, hindi mangyayari sa kanila yon. Tapos sa kabila po na lahat, dahil nga po mahal ko yung boyfriend ko, inakay ko po siya dito sa ating gawain kasama ng mama ko. Sa katagalan po ng panahon, natutuwa po ako kasi po, na-accept niya na po sa puso niya si Yahweh El Shaddai. Sa totoo lang po, ngayon po, nasa Australia na po siya ngayon. Bunga po yun ng sabay namin pagpe-prayer request patuloy na siya po ay makaalis papuntang Australia. Ngayon po, nasa Australia na po siya. At kahit nasa Australia na po siya, hindi po siya humihinto kasi hanggang doon po, hinahanap niya po si Yahweh El Shaddai. Pagdating niya po sa Australia, Lord, pinagkalooban po siya ni Yahweh El Shaddai ng trabaho. Sabi po namin noon, kahit ano na lang, basta makahanap ka muna ng trabaho at makapag-aral. Pero Lord, the God who is more than enough, ipinagkaloob po sa kanya ni Yahweh El Shaddai ang dapat para sa kanya. Ngayon po, isa na po siyang chef sa isang restaurant sa Australia. Pangalawa ko naman pong ipapatotoo Yahweh El Shaddai, yung sa career ko po. Huli po ako nagpatotoo dito nung pumasa po ako sa board exam. Sabi ko po nun kay Yahweh El Shaddai, kapag nakapasa po ako sa board exam, hindi ko po kakalimutan na umattend every Saturday. Pero sa kasamaang palad po, yung first job ko po, 6 to 7 working days, shifting schedule po sa malayong lugar. Sa madaling salita, stay-in engineer po ako sa dati naming company. Dumating po sa point na papunta pa lang po ako dito, nandiyan pala ako sa may Hankyu Hanshin, nagbabato na po si Brother Mike. Kaya po sabi ko sa loob ko noon, may mali. Tapos palagi po ako nagkakasakit noon. Hanggang sa kinausap ako ng mama ko, bakit hindi ka na nakaka-attend. Tapos yun po, 2 years po ako nagstay doon, pero inipon ko po yung lakas ng loob ko, iniwan ko po yung career ko, nag-resign po ako. Sabi ko, Lord, kayo na po ang bahala. Sa una kong trabaho, ako po ang namili, pero this time, Yahweh El Shaddai, kayo ang mamimili ng trabahong para sa akin. Mula po noong February na nag-resign ako, nag-a-apply po ako, and just this Monday, praise God, nakahanap na po ako ng trabaho. On the spot po, on my panel interview and presentation, hinar po ako agad na VP. Thank you, Lord. Thank you, Yahweh El Shaddai. At ito na po ang pangako ko na magpapatotoo po ako sa harap ninyo. Sa inyo po ang lahat at papuri. To God be the glory. Amen. Amen. Praise Ayan, the Lord. praise God. Napakaraming blessing ng ating kapatid. Ano po? Amen. At yung boyfriend niya, dating atheist, na kung saan ay hindi naniniwala sa Diyos. Kasi nga dahil nagkaroon ng problema at nagkaroon siya ng galit sa Panginoon. Pero tunay nga na kapag tayo po ay nalaman natin na mahal tayo ng Diyos, kailanman ay hindi tayo magkakaroon ng tampo sa ating Amen. Panginoon. Praise the Lord. Ayan. At ang susunod po, galing po ng Pinagbuhatan, Pasig City. Brother Aristides Alonso. Mapagpalang hapon po, Yahweh El Shaddai, at sa ating punong lingkod, Mike Velarde, at sa kanyang may bahay, Sister Belen. Ang aking pong ipagpapatotoo ay ang mga pagpapalat, mga biyayang ipinagkaloob sa amin ng Diyos. Unang-una, ang financial na binigay niya po sa amin. At ang pangalawa po ay ang aking promotion na ipinagkaloob sa akin na kahit anumang hadlang, balakid, ibinigay po ito ni Yahweh El Shaddai sa akin. At ang pangatlo po, ang hiniling ko po dito sa gawain na mapagpakalooban po kami ng isang sasakyan para magamit po naming mag-iina. Ito po ay binigay ni Yahweh El Shaddai. Kaya po, ibinabalik ko po ang pasasalamat, papuri sa iyo, Yahweh El Shaddai. To God be the glory. Amen. Ayan, praise God. Purihin po natin ang Panginoon at answered prayer, yung ating kapatid. Yan, pinagpala. At ang susunod, Brother Peter, ay galing po ng Las Piñas City. Sister Romela Umeda. Magandang hapon, Yahweh El Shaddai. At sa inyo, brothers and sisters, ang pinasalamatan ko lang sa Panginoon ay yung instant healing sa aking goiter na kanyang nag-normal at natunaw ang lahat ng bukol. At salamat din po, Lord, sa bitukan ng brother husband ko na gumaling. Answered prayer po kami dahil successful ang kanyang operation, Panginoon, sa Japan. Maraming salamat, Lord. Salamat sa ligtas kami sa sunog, Panginoon. Salamat sa mga preachers na
nag-pray sa mga kapatid, sa mga choir namin sa Airmains. Maraming pong salamat. Ama, Panginoong Jesus, Holy Spirit, maraming pong salamat. Amen. Talagang overwhelm ang ating kapatid. Ayan. Talagang iyon naman ang dapat ibigay sa ating Panginoon, Brother Peter, yung pasasalamat. Amen. Na kahit ano pa yung mga pinagdadaanan at mangyari sa atin, ay dapat tayong magpasalamat sa Panginoon. Amen. At the more na nagpapasalamat tayo sa Werlin, ay mas lalo tayong pagpapalain ng Amen. ating Panginoon. Okay, so glory to God. At ang susunod po, galing po ng Muntinlupa City. Sister Annalyn Mercado. Marami pong salamat. Magandang hapon po sa ating lahat, lalo na po sa ating mahal na punong lingkod, ang ating mahal na Brother Mike Velarde, at ang kanyang pamilya, at ang lahat ng kapatiran dito po sa ating gawain. Nais ko talagang magpasalamat sa Panginoon dahil naibalik po ako sa aking dating tungkulin, na itaas po yung aking sweldo way back 2013. At 6 na taon na ako po ay na-float sa aking posisyon. Subalit muli niyang inuluklok yung aming mayor sa aming lungsod na maayos na mayor upang kami muli ay makabalik at maglingkod sa aming pamayanan sa aming lungsod. Pangalawa, gusto ko rin ipagpasalamat at doon din naibigay sa akin ang siksikliglig, umaapaw, na dagdag sahod, bukod sa isang sasakyan para sa akin. Hindi man akin, subalit lahat ng aking gawain ay libreng gamitin dahil service yan. So isang malaking pasasalamat. Tinitingnan ko ito dahil ako'y patuloy na nagbibigay ng ating ikapo. Kahit Panginoon, kahit wala po akong maibili ng sapat na masustansyang ulam sa pamilya, itinatabi ko ang ikapo, ang 10% ng lahat ng kita o lahat ng pinansyal doon dumadating sa aking buhay. Kung kaya't hanggang ngayon, alam ko nang dahil dyan, dahil sa pangaral ng ating mahal na punong lingkod, sinabuhay ko ito kung kaya't sa ngayon, inaani ko pang siklig umaapaw na biyaya na ipinagkakalob mula sa ating mahal na Yahweh El Shaddai. Pangalawa, ang gusto kong ipagpasalamat ang aking pangalawang anak. Akala ko hindi makakapasa dahil nung mamatay ang aking asawa dahil sa isang sakit na hindi namin inaasahan. Ito din ay isang malaking himala dahil hindi na po namin tiningnan na ito isang pagsubok. Inalay namin ang kanyang sakit at siya yumao at siya ay isang taon na nga nang lumipas. Stage 4, chronic kidney disease. Imbes na ako ay mag-alala sa halos kalating milyon na gastusin, hindi po ako nagkulang, subalit meron pa pong kita doon sa mga ginastos namin. Ang aking pangatlong anak, na akala ko hindi makakapasa-pasado ang aking anak. At patuloy ko pang ipagpasalamat sa Panginoon ang lahat at ibinabalik ko ang lahat ng papuri dahil muli nailoklok ang aking mahal na mayor sa Muntinlupa City upang muli ito po ay aking itinatalon dito sa gawain. Salamat Panginoon, salamat sa iyong kabutihan, sa iyong kabutihan at pinapakita mo dahil sa isang tapat na lingkod mo, buhay ka nga sa aming buhay. Magandang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. At pinagpalang ating kapatid dahil patuloy siyang nagbibigay ng ikapo, ano? Kahit wala na raw siyang pambili, pero talagang kanyang iniingatan na maibigay niya yung kanyang ikapo para sa Panginoon. Praise the Lord. At ang susunod po, galing po muli ng Las Piñas City. Ito, bilyonarya ito, Sister Berlin. Sister Levy Bilyones. Ayan. Yes, salamat po Yahweh El Shaddai. Nandito na po ako para tuparin yung pangako po. Nung nakaraan pong Lunes na meron pong dumating na masakit na balita, nabasa ko po sa cellphone Lunes ng gabi. Na-admit po yung anak kong bunso sa ospital doon po sa Giwan, samantalang nandito na po ako sa Maynila, nagtatrabaho. Dumating po sa point na nagrabe na po siya doon. At dinala po na dehydrate na po siya dahil tae at suka po ang nangyari. Hanggat na dehydrate na po siya, itinawid po siya galing po sa isla namin. Itinawid po siya ng Giwan sa bayan namin at dinala sa ospital. Doon po sa ospital po ng government hospital po. Nung hapon ng Lunes, magdamag po wala akong tulog kasi nung habang tinatawagan ko po at
kinakausap yung bantay sa anak ko dahil wala po yung nanay ko, nasa lugar po nila ng pista. Hindi ko na po makausap, umiiling-iling po at wala na po siyang lakas, talagang mahina na po. Ang masakla pa po kasi, pinabayaan po siya ng mga doktor doon at ang nangyari sa magdamag po na yun at hindi po ako makatulog, di pa ulit-ulit po ako nagsasalm 91. Sabi ko sa bantay, sabihin mo sa anak ko kahit sa isip lang, dasalin niya yung Psalm 91 pabalik-balik. Hanggat sa nag-umaga na lang po, nangyari na hindi na niya namamalayan, basang-basa na po sa ospital, doon na po siya nakakadumi sa higaan niya. At hindi po nalulunasan yung nararanasan niya pong panghihina, kaya po nung umaga pong iyon, pinalipat po namin sa private hospital. Kahit wala po kaming pinansyal, sabi ng kapatid ko, sabi niya, paano po ito? Pilipat tayo sa private hospital. Sabi ko, huwag kayong matakot sa pinansyal dahil higit sa mayaman ang Lord, ang Diyos na sisilbihan ka ako natin, na sinasamba natin, higit ka ako sa sapat, ipasok nyo ka ako sa private hospital, wala man tayo. Pira, sabi ko si Lord, may pira, kahit anong oras. Kaya, ilinipat po nila sa private hospital na yon. Kaya po nung Martes, sabi ko, Lord, pumunta po ako dito, hindi po ako nag-attend ng Martes, pero pinilit ko pong maka-attend. Dito po ako nag-umiyak, nagsumamo. Sabi ko, Lord, please, huwag mo naman po akong pauwiin na malungkot. Gusto ko pong umuwi na masaya, sabi ko. Kaya hiling ko po sa gabing ito, sabi ko, pagkagaling ko ng gawain itong Martes ka ako ng gabi, pag uwi ko po sa bahay, hilingin ko po sa iyo na makakausap ko na po yung anak ko. Kaya pag uwi ko po mula nung Martes po ng gabi pagkagaling dito, tinawagan ko po yung bantay ng anak ko. Sabi ko po, hindi na po makausap si GR. Sabi niya, Ante, subukan ko po. Kaya ibinigay yung cellphone. Kaya pagkasabi niya, sabi ko, hello nak, kumusta ka na? Sabi niya, sabi ko, kumusta, magaling ka na? Sabi ko, ayaw ko ng malungkot. Sabi ko, uwi ako dyan, pero gusto ko magaling, ayaw ko ng malungkot. Sabi niya, opo ma. Kaya sabi ko, nung Merkulis na po, tinawagan ko po siya uli kasi nasa private na po siya. Yun, nakausap ko po siya. Ang sagot niya sa akin, nung makausap ko siya, sabi ko, kumusta na? Sabi niya sa akin, tuwang-tuwa po ako kasi sabi niya, thanks God. Sabi niya, happy and prosperous talaga. Magaling na, sabi niya. Amen. Mayaman pa. Sabi niya ganon sa akin. Pero mayaman ang bayaran natin sa ospital. Sabi ko, huwag ka mag-alala. Sabi ko, si Lord ang bahala dyan. Ang importante, magaling ka na. Kaya salamat, Lord. Sabi ko, kasi nakalabas po siya ng ospital kahapon lang. At maraming tao po ang tumulong para nabayaran yung bayaran natin sa private hospital. Salamat po, Lord. Sa iyo lang ko ibabalik ang kapurihan. Salamat. Glory to God. Salamat sa Diyos, Brother Peter. Amen. At talagang hindi sila pinabayaan ng Amen. ating Panginoon. Pinagkaloob ni Lord yung kanilang kailingan. Amen. At ang susunod po, panghuli, galing po ng Morong Rizal. Sister Florentina Gutierrez. Magandang hapon mga brother and sisters at lalong-lalo na sa ating Yahweh El Shaddai. Magandang hapon po Brother Mike, Sister Belen at ang kanilang buong pamilya. Ang isi-share ko ho ang pangyayari sa aking buhay na matinding pagsubok ang talagang pinagdadaanan ko simula pa noon hanggang sa ngayon. January 5 nung ako'y iwanan ng brother husband ko, nabaon ako sa utang. 2009 at tandang-tanda ko pa. Dahil doon sa pagkakautang na yun, nabaon ako dahil sa ginamit natin sa pagsasaka. Subalit mababayaran ko sana noon. Pero pinakialaman ho ng kanyang anak sa unang asawa, yung naani, at pinagbayad sa kanyang mga utang. Kaya ako ang nabaon sa utang dahil ako ang umutang doon sa mga ginastos. At ang pangalawa ho, nung naglakad ang anak kong ng papel papuntang Taiwan, ganun na naman po ang nangyari sa akin. Pagkat lumakad yung anak ko ng January 4, 2012, at nung May 29, 2012, kinuha ng kanyang mga hipag yung kanyang mga anak na walang paalam sa akin at ako nga ho'y
dinapuan na noon ng karamdaman. Hindi ko malaman kung anong gagawin ko dahil para akong nauupos na kandila ang pakiramdam noon. Subalit nung buksan ko ang radyo, narinig ko ang boses ni Brother Mike na sabi sa akin, "Sister, iniwan ka man ng asawa. Anak, huwag kang mag-alala. Huwag ka lamang lalayo sa Panginoon. Kakapit ka sa Kanya at hindi ka pababayaan." Iyon ho ang sinabi ni Brother Mike. Kaya doon ho tumatag ang aking pananampalataya at pananalig kay Lord. Maski ako'y may nararamdaman noon, tuloy pa rin ang pag-attend ko. At pagkatapos ng gawain, nagpapapray over ako sa mga preacher. Kaya simula noon, mga brother and sister, tinatagan ko ang sarili ko maski ako'y hindi binabalikan ng brother husband ko. Pati mga apo ko na yan, nag-iwan sa akin. Unti-unti kong pinagtagumpayan yung mga pagkakautang na iyon sa tulong ni Lord. Kaya ibinabalik ko po ang papurit, parangal, papasalamat sa ating Amen. Yahweh Shaddai. Dahil siya ang Diyos nating buhay. Amen.